Balikan. Hulikam ang pagnanakaw sa isang motorsiklo sa Barangay 35 sa Tondo, Maynila. Sa kuha po ng CCTV, tila nagmamanman ang dalawang suspect sa motorsiklo. Maya-maya lamang lumapit na ang isa at saka tinangay yon. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagsakay ng kasabot niyang lalaki na may dala ng helmet. Galit na galit naman ang may-ari sa nangyari, lalo't kabibig niya lang daw sa motor noong nakaraang taon at ginagamit niya sa kanyang hanap buhay. Hinahanap na ang mga suspect. Matapos po ang ilang buwan ng matinding init, may nabuong low pressure area sa paligid ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon ngayong pong taon. Nasa labas pa yan ang Philippine Area of Responsibility sa ngayon, pero inaasahan na ng Pag-asa ang epekto niyan bago mag-weekend. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 1,255 kilometers sa silangan ng southeastern Mindanao. Posibleng mamayang gabi o bukas yan papasok sa PAR. Inaasahang magpapaulan ng sama ng panahon sa Bicol Region o Eastern Visayas sa darating na Biyernes o Sabado. Hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ito sa araw ng susunod na linggo o sa Lunes. Malapit na pong sumadsad sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat Reservoir. Ngayon pong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 180.7 meters na water level sa Angat. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na nakatakdang magpulong ang National Water Resources Board at iba pang ahensya sa sandaling umabot na sa minimum operating level ang tubig sa Angat. Sa inisyal na impormasyon, posibleng bawasan ang power generation ng Angat. Mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa maraming bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya'y landslide. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin po ang nakakaapektong weather system sa bansa. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang inirereklamong madilaw at mabahong tubig sa Rizal. Isang linggo na kasing napeperwisyo ang ilang customers ng Manila Water sa Angono, Binangonan at Cardona dahil dito. Nangati at nagkasugat na raw sa pangangamot ang ilang residente na ipinanligo ang tubig. Dagdag gastos din dahil bumibili pa sila ng purified water para pang-inom, panghugas at pangluto. Kaya hirit nila, refund. Sabi naman ng MWSS, nakadepende pa yan sa magiging resulta ng kanilang investigasyon. Paliwanag naman ng Manila Water, dumami ang lumot sa Laguna Lake na nakaapekto sa kalidad ng pinagkukunan nila ng water supply. Inaayos na raw nila ito. Asahan din daw na unti-unti nang babalik sa normal ang kalidad ng tubig ngayong araw. Listado po ang mga ilegal na koneksyon ng tubig sa Baseco sa Maynila. Ang mga suspect nahuli raw sa akto. Balitang hatid ni Darlene Kay. Butas-butas ang Maynilad pipeline na ito sa Baseco Compound sa Maynila. Diyan ikinakabit ang mas maliliit na tubo kung saan humihigop ng tubig ang mga may iligal na koneksyon. Ang illegal water tapping ay isa raw organisadong operasyon ng isang grupo rito sa Baseco. Noong Lunes, inaresto ng Baseco Police ang 7 miyembro umano ng grupo matapos mahuli sa aktong illegal na nagtatap ng tubig. Yung isang natin dito, informante natin, hindi ko na babanggitin, nagpunta na ako rito at nagbigay ko sa akin ng information na positive na ako. Kaya nyo nahuli, sir? Yung nga po, kaya nga po, nung minatsaga namin, nagkaroon na tayo ng chance para mahuli natin. Sa loob mismo ng kanal na ito, nahuli ng mga pulis yung isa sa mga suspect. Ang ginagawa raw kasi nila, pinapasok nila yung mga manhole para maglagay ng aparato doon sa main line ng water connection dito sa lugar para i-redirect yung tubig papunta sa mga parokyano nila. Nakuha ng mga pulis sa mga suspect ang ilang handheld radio, jet pumps, mga tubo at iba pang gamit na pangbutas sa mga tubo. Based do sa mga informations na nag-gather natin and revelations, pagka po ikaw gusto mo ng tubig, no, nakakabitan ka nila ng illegal, you will pay 6,000 to 4,000 pesos po. Hindi ho bariya itong pinag-uusapan dito kasi
Kung sa 100 po nakabitan na nila na ano, sa 6,000 po, 600,000 na po yung agad. Tapos mayroon pa akong monthly. Ang nangyayari tuloy, nahihigop ang tubig sa main line kaya nawawala ng tubig sa lugar. Malaking problema raw ito sa Baseco na matagal nang idinadaing ng mga residente. Sabi ng chairman ng Barangay 649, nasa 3,000 pamilya ang mahina o nawawala ng tubig dahil sa illegal na water connections. Nahihirapan po talaga yung aming mga kabarangay na walang tulo pero nagbabayad monthly. Malala po talaga kasi nagrarasyon po kami ng tubig eh. Yung school po, yung mga schools po natin dyan, totally nawala. That caused chaos po. Bali nagkasakit po yung mga bata, nagkaroon ng mga UTI, yung iba ho nagkaroon ng mga sakit kasi yun na hindi sila makapag-CR po. Yung iba po nagkasakit na sa tiyan. Pati yung ospital dito na bagong bukas, nawala din yung tubig. Isa sa mga nahuli ng mga pulis ang leader umano ng grupo na pabalik-balik na sa kulungan. Dati na raw siyang nakulong dahil sa murder at illegal possession of firearms. Lahat ng suspect itinatanggi ang mga paratang sa kanila. Di po ito yun, ma'am. Ano po bang nangyari? Ba't po kayo nahuli? Tricycle po ako eh. Nadaanan lang po nila ako. Nadamay ako doon kasi andun ako nakaupo rin sa kanto. Yung tubig na yan, isa rin yan, sinihintay ko para magkatubig kami. Mga nag-aantay lang po kami doon. Tapos? Nagdaanan lang po. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng Maynilad na nagpapasalamat silang nahuli ang mga sangkot umano sa illegal water tapping. Nakikipagtulungan na raw ang pamunuan ng Maynilad sa motoridad para mapigilan ang ganitong mga gawain. Kinumpuni ng Maynilad ang mga nasirang tubo. Naibalik na raw ang supply ng tubig sa 70 nilang customers sa lugar. Maharap sa kasong paglabag sa Water Crisis Act of 1995 ang mga suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, inamin ni bagong Senate President Chis Escudero na inisyatiba niya na kausapin ng mga senador para mabago ang liderato ng Senado. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ang at that time na may mga agam-agam. Na lumapit sa inyo, sir. Sabi ni Escudero, Huwebes noong nakarang linggo nang simulan niyang mangampanya sa mga kapwa-senador. Ayaw niyang sabihin kung bakit niya naisipang pumalit bilang Senate President, pero tinanggi niyang may kinalaman dyan ang Malacanang at ang Kamara. 15 senador ang pumirma sa resolusyon para palitan si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Kabilang si Senator Bato de la Rosa na nakitang umiiyak noong nag-farewell speech si Zubiri. Paliwanag ni de la Rosa, pumirma siya dahil sumang-ayon din ng mga kapartido niyang sina Go at Tolentino. Dati na raw silang may kasunduan na susundin nila ang desisyon ng nakararami sa kanilang tatlo. Sabi ni Zubiri, nagkausap na sila ni de la Rosa kaugnay rito pero hindi pa raw niya maintindihan ang nangyari. Then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero nag-usap At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Yung pagpirma ko, the battle has been won by Chis Escudero already. Meron na silang 14 votes. Tapos na, sabi ni Chis sa akin, huwag ka namang pumunta sa minority. Please stay with the majority. Sasama ako sa inyo. Okay. Pumirma ako sa resolution. Inaprubahan na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens. Sa ilalim po ng panukala, bibigyan na ng pensyon ang lahat ng edad 60 pataas. Sa kasalukuyan, mga mahihirap lamang na senior ang nakatatanggap po ng buwanang pensyon na sa 1,000 piso. Sa bersyon po kasi ng Kamara, makatatanggap na rin ng 500 piso kada buwan ang iba pang seniors, mayroon man o wala silang SSS o GSIS pension. Pagkatapos ng 5 taon, tsaka ito itataas sa 1,000 piso. Sa Senado naman, nakabinbin pa rin po ang kapareho nitong panukala na inihain ni Senadora Risa Ontiveros. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang tindahan ng mga motorsiklo sa Aurora Boulevard sa Barangay Marilag, Quezon City. 13 motorsiklo na nakaparada sa service area ng tindahan ang natupok. Wala namang nasugatan. Ayon sa gwardiya ng compound, napansin niya ang usok sa service area habang nagro-roving. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang posibleng sanhi ng apoy at kabuoang halaga ng pinsala.
Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na wanted para sa pangmomolestya umano sa isang minor de edad sa Cabusao, Camarines Sur noong 2022. Natunto ng akusado sa pinapasukan niyang junk shop sa Barangay Commonwealth. Nang dalhin sa presinto, napag-alaman na may isa pang warrant of arrest laban sa kanya para naman sa kasong rape. Itinanggi naman ng akusado ang mga paratang laban sa kanya. Nakatakda siyang ibiyahe patungong Camarines Sur. Samantala, update po tayo sa patuloy na pagbaba naman ng water level sa Angat Dam na pinagkukunan ng malaking bahagi ng tubig para po sa Metro Manila at mga karatig mga lugar o probinsya. Kausapin po natin si Pag-asa Hydro Forecaster Edgar de la Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Mr. de la Cruz? Apo. Aha, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Aha, ito hong sinasabing LPA na nasa Mindanao. Maaari ho bang makadagdag kaya ito sa mga ilang dam malapit po doon o sa mga area po na nabanggit po natin na medyo delikado na, no? At wala na po sa kumbaga water level na operating level po ng Angat Dam? Ito po napantayan na LPA ay papanik po ito. Ang forecast ay aakyat hanggang sa part ng Bicol region. At sana po mahagip yung watershed natin dahil ang tinitignan namin pati yung Quezon Province, uulanin yan. At yung sa kabila niyan, nandoon na po yung watershed na Angat at baka makatulong sa atin yung pagdaan yung LPA or magiging tropical depression na po siya. I see. So yan ho yung mga iba pang mga lugar na kailangan pang umulan kumbaga para ma-achieve yung sinasabi nga natin na dapat na water level po sa Angat Dam, no? Apo. Okay, pero go ahead. Sana po ulanin yung area ng Bulacan area para magdagdagan po yung water level natin, water elevation po dyan sa Angat Dam. Pero pagka ganitong may LPA po sa may bandang Mindanao, parang ang layo. Maaabot ba nun ang Bulacan area? Kasi po ang forecast, aakyat po siya. Hanggang sa umabot siya dyan sa may area ng Bicol and Quezon Province. Okay. Ito pong 180.7 meters sa ngayon as of 8 a.m. ng water level sa Angat Dam. Ano ho bang aasahan po nating epekto niyan kapag sumadsad na ito below 180 meters na minimum operating level kaya? Inaasahan po natin na bababa siya bukas ng 180. Aha. At maaaring ang NWRB at yung MWAS, mag-uusap na sila kung ano ang gagawin nila to conserve the water sa Angat Dam. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali, sir. Magandang tanghali din po. Pag-asa Hydro Forecaster Edgar de la Cruz po ang ating narinig. Nag-uunahan ng mga residenteng yan sa New Delhi, India na makakuha ng hose mula sa umiikot na water tanker. Target nila makaigib ng tubig kasabay ng tumitinding init at pagkatuyo ng mga dam. Nagdeklara na ng red alert para sa heat wave ngayong linggo sa New Delhi. Mga mare at pare, Miss Universe Philippines 2024 coronation is finally happening tonight. Bago yan, dalawang iconic queens ang nag-meet. Suda Marina! Enjoy sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D at drag queen Marina Summers sa pag-try ng kani-kanilang rampa. Nag-share pa ang dalawa ng kanilang Filipino winner vibes bago ang coronation night. Si Marina isa sa mga magpe-perform sa Coronation Night kung saan kokoronahan ni MMD ang susunod na Miss Universe Philippines. May BTS din si Sparkle star Gabby Garcia ng kanilang rehearsal with her co-host sina Team Yap and Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Host din si Asia's multimedia star Alden Richards at Emmy Award-winning producer-host Advocate Jeannie Mai. Bukod kay Marina, performer din sa Coronation Night ang Filipino rock band na Lola Amor at Thai actor Win Metowin. This Sunday naman, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong schedule ng school year 2024-2025.
Sa ilalim po niyan, sa July 29 pa rin magsisimula ang klase tulad ng unang anunsyo ng DepEd. Pero sa April 15, 2025 na ito matatapos para makumpleto ang 180 school days. Hindi pinaboran ng Pangulo ang unang rekomendasyon ng DepEd na 165 school days hanggang March 31, 2025 o kaya'y papasukin ng Sabado ang mga guro at estudyante para mabuo ang 180 days. Target pa rin po ng DepEd na maibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan pagsapit ng school year 2025-2026. Ang mga panawagang ibalik ang lumang school calendar ay para iiwas ang mga klase sa sobrang init ng panahon. Aprobado na sa second reading sa Kamara ang panukalang bigyan ng prangkisa ang mga motorcycle for hire. Dahil po dyan, maging legal na ang biyahe nila at mas madali na silang ma-regulate ng gobyerno. Ang sabi kaya ng ating mga netizens dyan? Para kay Maricel Moral, pabor siya na bigyan ng prangkisa ang motorcycle riders. Iwas traffic na, malaking tulong pa ito sa mga pasaherong nagmamadaling pumasok sa eskwelahan o trabaho. Ang sabi naman ni Hasmin Ray Balchenko, agree siya sa panukala lalo't hanap buhay ito ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Hindi naman pumabor si Elvis Valderrama dahil takaw disgrasya raw sa kalsada ang mga motorsiklo. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Patay ang isang estudyante matapos mahulog sa isang septic tank sa Sinaloa Elementary School sa Alfonso, Cavite. 3 iba pa ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nakaupo ang mga estudyante sa ibabaw ng septic tank nang gumuho ito at nahulog sila. Dahil sa insidente, kinansela ang klase sa paaralan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Nababahalang ilang taga-barangay Maloco sa Ibahay, Aklan dahil sa pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar. Ilang linggo na raw nararanasan ang pagdami ng mga langaw. Nangyayari rin daw yan sa katabing bayan ng Tangalan. Inimbestigahan na ng Municipal Agriculture and Fisheries Council ng Ibahay ang dahilan ng pagdami ng langaw. Sa ngayon, mano-mano muna ang pagpatay ng mga residente sa mga langaw. Isang pasahero naman po ang nasawi matapos makaranas ng matinding turbulence ang isang eroplano ng Singapore Airlines. Galing London at patungong Singapore ang flight SQ321 nang tumila po ang mga tao at gamit sa loob po ng eroplano dahil sa turbulence. May mga nayupi nga raw na interior ng eroplano matapos tumama roon ang ilang pasahero. Kwento ng isang sakay na estudyante, mabilis ang mga pangyayari. Marami raw sa kanila ang hindi handa dahil naka-off ang seatbelt sign at hindi nakapag-abiso ang piloto. Dahil sa insidente, nag-emergency landing ang eroplano sa Bangkok, Thailand. Isang British national ang nasawing pasahero dahil umano sa atake sa puso. Ayon sa isang ospital sa Thailand, 71 sa mahigit 200 sakay ang nagtamo ng sugat. 5 po sa mga pasahero ng eroplano ay mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan na raw ang ating Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa Thailand at Singapore para alamin ang kanilang kalagayan. Nako, ito naman, tiyak na relate ang maraming Pilipino kapag heavy-gat na traffic ang usapan. Kaya kung pangarap mo ang sasakyan na kayang lumipad, may ganyan na pala sa ibang bansa. Ito at sabay-sabay tayong mamangha at malula sa flying car. Up in the sky, at matagumpay ang unang biyahe ng Hexa aircraft sakay ang piloto/pasahero nito sa Tokyo, Japan. Yan po ang extraordinary invention ng isang kumpanya sa Amerika. Kahit sino raw ay kering-keri na maging piloto nito matapos ang 2 oras na training. Isang pindot lang daw, G na itong paliparin o palapagin. Pwede namang kontrolin ang direksyon gamit ang voice command. Magkakahiwalay daw ang 18 electric motor nito para swabe ang operasyon. Kaya rin daw nitong maglanding sa tubig. Talaga namang... Wow! Sasakay na kami dyan. Yeah, pero nauna na rito sa Pilipinas, meron yan. Nasakyan ko na nga. Na-drive ko pa. Ako drone lang, okay na. Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.